God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw mga ka-Water Walker! Ito po si Baljamin Tatlong Hari at kayo po ay nanonood ng Life and Grace. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 12 ng ating pong book study, How to Become a Water Walker. At ang pag-uusapan po natin for today's episode ay may pamagat na Only Believe, na maniwala lamang. Today's episode po ay magbibigay po sa atin ng clarity to faith and its relation to unbelief. This is the reason why many of us ay pagkaminsan po ang ating mga panalangin ay nakikita nating nagkakaroon ng resulta and minsan naman po ay hindi. So pag-uusapan po natin ito. Noong nakaraan po, we have covered that when we are studying scriptures, particularly sa story po ni Jesus, it is important for all of us na, and very helpful po, if we can put together all of the Gospels account because each writer give us a little different slant of what happened and information din po that it is very vital for us to understand at maunawaan ang buong pangyayari. So, ipagpapatuloy po natin ang atin pong pinag-uusapan na kinover natin nung nakaraan. Ito pong story na si Jesus po ay bumaba mula sa bundok sa Mount Transfiguration at siya po ay nilapitan ng isang tatay na ipinapakiusap po sa kanya na pagalingin ang kanyang anak. Ito po ay matagpuan natin sa Matthew chapter 17 account. At sabi po dito sa Matthew chapter 17, ang batang ito ay may epilepsy at sinasapian po siya ng demonyo. Sinabi po ng amang ito earlier na inilapit niya ang kanyang anak, ang kaso ng kanyang anak sa mga disciples ni Jesus. At kaso nga po, hindi po nila ito napabuti. Ang batang ito ay hindi nila napabuti. So today po, titingnan po natin ang parehong story but from the account na sinulat po naman ni Marcos o ni Mark. Samahan niyo po ako, magbabasa po tayo Marcos Kapitulo 9, talatang 17 hanggang 22. Ganito po ang sabi sa wikang Tagalog na Bible. Sumagot sa kanya ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko rito ang aking anak na lalaki na sinasaniban ng isang espiritu na sanhi ng kanyang pagkapipi. Tuwing siya'y sasaniban nito, binubuwal siya, dumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko sa iyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila magawa. Sinabi ni Jesus sa kanila, saling lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo makakasama? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo siya rito. Dinala nga nila ito sa kanya. Nang makita siya ng espiritu, bigla nitong pinangisay ang bata, natumbay ito sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama, kailan pa ito nangyari sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Madalas siyang nitong itinutumba sa apoy at sa tubig upang patayin. Kung may magagawa ka, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Praise God! So dito po sa mga talatang binasa natin ay mapapansin natin na sa account na ito, ang tatay po ay lumapit kay Jesus para sa kagalingan ng kanyang anak at nagpapasimula na po siyang panghinaan ng loob at mag-alinlangan nagagaling pa ang kanyang anak. Para po itong senaryo ng isang pasyente, isang doktor at isang kamag-anak ng pasyente sa isang ospital na nag-uusap po yung kamag-anak ng pasyente at yung isang doktor na pinakikiusapan po yung doktor ng relative ng pasyente na ang sabi niya ay doktor, sinasabi niya sa doktor, Dok, bahala ka na po. Please gawin mo po ang lahat ng inyong magagawa para sa aking kamag-anak na ito.
Parang ganun po yung senaryo nung katagpo ni Jesus yung lalaki na nakikiusap ng sabi niya dito sa verse 22 ay ang sabi po ng tatay kay Jesus ay kung may magagawa ka, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Pero nais ko pong pansinin ninyo ang sagot sa kanya ni Jesus. Sa Marcos Kapitulo 9, talatang 23, ang sinabi po sa kanya ni Jesus ay ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung magagawa mong sumampalataya, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Alam ninyo, para dalhin ng amang ito ang kanyang anak kay Jesus after hindi mapagaling ng mga disciples, nangangahulugan po itong mayroon siyang matibay na paniniwala na pwede pang gumaling ang kanyang anak. Dahil kung hindi po ito totoo, bakit pa niya pagsusumikapang ilapit kay Jesus ang kanyang anak? Nag-aaksaya lamang po siya ng panahon. But apparently po, this boy was so demonized that he was hard to control. Bumabagsak po siya sa lupa, nagpapagulong-gulong po siya na bumubula ang kanyang bibig. Umaasa po ang tatay niya na may maayos na mangyayari. Pero alam niyo po, kapag ang ating hangarin ay hindi nangyayari, nang lulupaypay na po tayo. Hindi po ba? Alam po, sabi ng Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 12, Proverbs chapter 13, verse 12, ang sabi po sa wikang Tagalog ay ganito, ang hangarin na naaantala ay nakapanghihina. Ngunit ang hangarin na natupad ay nakapagpapalakas at nakapapasigla. Hindi po ba? Kapag po hindi po nangyayari yung ating inaasahan, nadi-discourage po tayo. Kaya nga po, noong hindi po mapagaling ng mga disciples ni Jesus, yung anak ng lalaki, at imbis na mapagaling nila ay nagkumbulsyon pa nga at bumubula pa ang bibig. Pagkatapos pong si Jesus, nung ilapit niya si Jesus, ay nagtanong pa si Jesus sa kanya. Ang sabi pa ni Jesus ay kailan pa ito simulang nangyari? And this father was beginning to wave sa kanya pong pananampalataya, nagwe-waver na po sa kanyang pananampalataya. Ngunit nung sinabi niyang kung may magagawa ka, maawa ka sa amin at tulungan mo kami, ang ama pong ito, this father was putting back the responsibility on the Lord. But the Lord turned it right around and put the responsibility back on Him na sinasabi po ng Panginoong Yesus, kung magagawa mong sumampalataya, mangyayari ang lahat. I want you to take note. Ang sabi po nung amang lalaki kay Jesus, sabi niya, kung may magagawa ka. Pero si Jesus, bumaling sa kanya at ibinalik yung responsibilidad sa kanya. Ang sabi ni Jesus, kung magagawa mong sumampalataya, mangyayari ang lahat. Now, we need to notice that the father's response is very significant. Tingnan niyo po kung paano po sumagot yung tatay dito sa Mark chapter 9 verse 24. Ang sabi po dito ay, kaagad sumigaw ang ama ng bata, sumasampalataya po ako. Tulungan mo po ako sa aking kawalan ng pananampalataya. Alam niyo po sa English Bible po ay ganito po ang pagkakatranslate. Mark chapter 9 verse 24, and straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. This is very significant. The man essentially said, I have faith, but I also have unbelief. Ganun po yung sinasabi niya. Sabi niya, Lord, help me get over my unbelief. Ito po yung sinasabi ng tatay na ito. Pansinin natin, hindi po siya sinalungat ni Jesus sa sinabi niyang iyon. Pero teka muna po, ang akala natin, kapag may faith ka, wala ka ng unbelief. O kaya naman, kapag may unbelief ka, hindi totoo ang faith na sinasabi mo. But apparently, we can have both faith and unbelief at the same time. Kasi po, ganito po ang nangyari dito sa lalaking ito. Naalala ba ninyo yung anak na babae ni Jairus na pinagaling ni Jesus sa book po ng Mark sa chapter 5? Magkaparehas po kasi ito. Noong papunta na po si Jesus para pagalingin po yung anak na babae ni Jairus, ay naimpidi po siya o napatagal po siya dahil po doon sa isang babae na
humawak sa kanyang laylayan. Ito pong babaeng ito ay may issue ng blood mula sa kanyang katawan. Pero hinawakan niya yung laylayan ni Jesus, and Jesus turned around and asked, sinong humawak sa akin? Kasi po may virtual power na lumabas sa kanya. So pinagaling po ni Jesus ang babaeng ito. Pero sabi po dito sa account ni Mark ay ganito, in Mark chapter 5 verse 35 to 36, ganito po ang pagkakasabi. Habang kausap pa ni Jesus ang babae, dumating ang ilang tao mula sa bahay ni Jairus. Sinabi nila kay Jairus, patay na po ang anak ninyo. Huwag nyo nang abalahin ang guro. Wow! Sabi po ng verse 36 ay ganito, pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip, sinabi niya kay Jairus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Dito po galing yung ating title for today's episode, Only Believe. Tingnan niyo po ito, why would Jesus tell him to only believe if believing automatically excludes doubting? Yung kagaya po ng dati nating paniniwala na kapag ka may faith, walang doubt. No, hindi po. Sinabi ni Jesus, only believe, manampalataya ka lamang. Dahil po, pwede tayong makapaniwala at mag-alinlangan ng sabay at the same time. Pansinin natin sa papong talata, sa Mark chapter 11 verse 23. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo mag-aalinlangan, kung di mananampalatayang mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Sinasabihan po tayo ni Jesus na magtiwala, magsalita sa pananampalataya at huwag mag-alinlangan sa ating puso. Dahil we can believe and doubt at the same time. Alam niyo po, maraming Christians ang walang ganitong konsepto sa kanilang mga kaisipan. They don't even take into account the negative effect ng unbelief. They just think that the antidote to unbelief is faith. They attempt to overcome their unbelief with more and more faith. Dinadagdagan po nila ang kanilang pananampalataya. But that is not what the Lord was saying. The Lord is basically saying sa mga disciples na if you believe and not doubt, sabi niya po sa Mark chapter 11:23, na manampalataya kayo at huwag kayong mag-alinlangan. And then kay Jairus, ang sabi niya po sa Mark chapter 5 verse 36 ay only believe. Ito po yung instruction niya kay Jairus. Only believe, manampalataya ka lamang. At doon po, ang sagot niya po doon sa tatay ng babaeng lalaki na demonize, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng lalaking ito sa Panginoon ay, I believe, Lord, I believe, help mine unbelief. Ito po yung sinabi sa Mark chapter 9 verse 24. So lahat ng mga example pong ito ay example of how faith and unbelief can be present at the same time. Unbelief is a negative counterbalancing force that cancels our faith. Ninenegate ni po yung faith natin kapag meron po tayong unbelief. Kung nakita niyo na po ang two-horse trademark ng isang sikat na maong jeans maker, I hope kilala niyo po itong sinasabi ko, ito po ay nagdidepict ng dalawang horse na attempting to pull apart a pair of jeanswear. Hinihila po yung maong sa magkabilang side ng dalawang kabayong ito. Ito po yung kanilang trademark. I-assume po natin na ang hinihila ng dalawang kabayong ito sa magkabilang direksyon ay isang mabigat na bagay. Okay? Ang isang horse po could exert enough strength to move it, but if the other horse of equal strength would pull it on another direction, then the two horses would negate. Hindi po sila makakakilos kasi magkaparehong lakas, magkaibang direksyon, sabay nilang hinihila, then wala pong pupuntahan yung weight na nasa gitna. The two horses would negate, would counteract, and would counterbalance each other. Yung bagay na sinusubukan nilang hilahin ay hindi nakakagalaw at wala pong pupuntahan. In Matthew chapter 17, the reason the disciples couldn't cast the demon
out wasn't because they did not have faith. Hindi po dahil wala silang pananampalataya. Jesus told them that the problem was their unbelief, which counteracted and negated their faith. Kasi po, nung pinalalayas nila yung demonyo, yung bata, ay nagpasimulang mag-compose at nakita nilang bumubula ang bibig, na nahulog po sa lupa at gumugulong at nagnanas yung kanyang teeth. So nakakita po sila ng indication kung kaya ang kanilang unbelief ay kumokontra po sa kanilang pananampalataya. Kaya po in Matthew chapter 17 verse 19, nung nagtanong sila kay Jesus in private po, sinabi nila kay Jesus, bakit po hindi namin kayang palayasin iyon? Ang sinabi ni Jesus sa kanila ay ganito, because of your unbelief. Sapagkat tinitiyak ko sa inyo, sabi ni Jesus, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat. Walang anuman na hindi ninyo kayang gawin. Sa English po, nothing shall be impossible unto you. Matthew chapter 17 verse 20. So, since ang mustard seed po ay napaka-tiny lang naman, ang ibig sabihin ni Jesus sa mga disciples ay hindi ninyo kailangan ang huge faith. You just need a pure faith minus the unbelief. Dapat wala pong unbelief or hindi po nakanenegate ang unbelief sa atin pong pananampalataya. Alam niyo po, most Christians have a false concept that unbelief is something na hindi po kayang i-deal, na ito po ay laging naandoon lang at ang kinakailangan lang gawin, ang ginagawa po nila is ay i-increase ang kanilang faith to a certain level. This is contrary to everything po na itinuro ni Jesus sa atin. You probably seen faith na nag-work sa inyo pong buhay. Maaaring nakita nyo na minsan nanalangin kayo at tinugon ng Diyos ang inyong panalangin. But then you prayed for someone else expecting the same result because you know meron kang pananampalataya but you didn't see the result. And it's really confusing po because alam na alam mo na nung nanalangin ka ay meron kang pananampalataya. But it is possible that meron ka ring unbelief. Pwede po ito. Imagine meron kayong dalawang meter reader. Yung isa po ay nagre-read ng faith o yung tinatawag nating faith-o-meter. At yung isa naman ang nire-read ay unbelief o tatawagin nating unbelief-o-meter. Kung mayroon ka nito, palagian mong makikita kung ano ang kalagayan ng dalawang ito. Alam niyo po, we need to constantly monitor both of them. And most people po don't even acknowledge the amount of unbelief in their lives. Sa palagay po nila, ang pagkakaroon ng takot, worries, o stress ay normal lang sa kanilang buhay. Kaya itinitry nilang mag-build up ng faith by reading the Word of God, by praying, even by fasting sometimes. Alam niyo po, wala pong masama sa mga bagay na ito. But they don't increase your faith. Mayroon ka na ng lahat ng pananampalatayang kailangan mo. You've already got all the faith that you need. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sabi po sa wikang Ingles ay ganito, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Notice that God has already dealt to every man, sa bawat isa po sa atin, the measure of faith. Not a measure of faith. Mayroon po itong malaking pagkakaiba. Gusto ko pong explain ng ganito. Kung may pila po ng tao,
At ako po ay nagseserve ng sabaw sa kanila. Nakapila po sila. At ako po ay gumagamit na sandok para sa sabaw at para sandukin yung sabaw. At doon po sa unang tao, ginamit ko yung sandok and then nilagay ko sa kanyang tasa. And then sa susunod na nakapilang tao ay gumamit naman po ako ng baso. And then nilagyan ko yung kanyang tasa. And then yung susunod naman po ginamit ko ay kutsarita o kutsara and then nilagay ko sa kanyang tasa. Those would be all different measures. Di po ba? O iba-iba po itong sukat ng sabaw na tinanggap nila mula sa akin. But if I use only one ladle, o isang sandok lamang po ang ginamit ko para mag-serve para po sa lahat ng taong nakapila, then that would be the measure ng sabaw na ibinigay ko sa kanila. Alam niyo po, God didn't give some Christians a large measure of faith at sa iba naman po ay tiny bit of faith. Tayo pong mga mananampalataya ay binigyan ng pare-parehong sukat ng pananampalataya. We were all given the faith of Christ. Pananampalataya po ni Kristo ang tinanggap natin. At posible po para sa isang Kristiyano na gumagamit ng maliit na sukat o maliit na portion lamang ng kanyang pananampalataya na binigay sa kanya ng Diyos. Kaya po minsan hindi niya makaya yung ibang problema niya kasi kumpleto ang kanyang faith, the measure of faith ang kanyang tinanggap, pero posible po na portion lamang ng kanyang faith ang kanyang nagagamit. Or it is also possible na even none of the faith na binigay ng Panginoon sa kanya ang kanyang nagagamit. Pero ang pananampalataya ay naroon. Mayroong faith pero hindi nagagamit. Faith na kayang makapagpakilos ng bundok, even bundok ng problema. But we have first to acknowledge that we have faith, na meron po tayo nito, and then learn how to use it. God has provided faith 2,000 years ago through the atonement of our Lord Jesus Christ. Ang panalangin mo at ang fasting mo won't move God to give you more and more faith. They will only move you. Tayo po ang kikilusin ng pananampalatayang ito. Again, I hope nabigyan ko po kayo ng linaw sa ating episodes po na ito na kailangan natin ang pananampalataya at ang pananampalatayang tinanggap natin, ang kailangan nating pananampalataya ay pure faith na hindi po naka-counter or nanenegate or naka-counterbalance ng unbelief. We have all the faith that we need. At ikaw po, nakasama ko, mga ka-water walker, you are designed for the miraculous and you can use your faith, exercise your faith, and you see the miracles God will be doing in your life. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Ako po ay nagpapaalam sa inyo. Life is best lived by grace. Shalom!